Hello everybody! Kumusta naman yung nagsad-sad dyan? It's another day. So pag-usapan natin yung mga nasad naman. Kumusta naman yung mga nasad? Yung tipong pagkatingin, ay wala man yung name namin. Or yung nakailang exam na tapos wala pa rin. Okay. Ngayon, yung tipong, depende kasi yan, siguro yung iba, tipong, masakit bang tanggapin na nakailang exam na? Ito lang masasabi ko. Ngayon nandyan na yan. I-assess natin yung sarili natin kung saan ba tayo nagkulang. Kung gusto mong iiyak mo muna yan, alam mo yung magtulala moment ka muna, iiyak mo muna, tapos later on tanggapin mo na there is always a chance after nito. As long as hindi ka lang mag-give up, mag-exam ka ng mag-exam. Now ngayon, sa mga kasali na sa ating eksklusibong grupo or yung tinatawag nating sikretong grupo or yung lifetime na grupo, and by the way, since mayroon nagpa-online review tayo, klaruhin ko lang ha, ito yung legit na GCash number ko kasi merong mga fake. Bali, ginagaya talaga yung pangalan na free reviewers with Lunalyn, tapos nagko-communicate sa ibang mga followers ko. So, ito lang ha, sasabihin ko ang legit na GCash number na ilalagay ko rin sa screen somewhere, yung Lunalyn, as in L, yung asterisk, ilan ba yun? 5 na asterisk, N, tapos S, tapos tuldok, 09986 2905331. Matatawagan nyo rin ako niyan. Then, yung isang number na merong J from Jenilyn, J-E, tapos dalawang star, ay asterisk pala, Y, and then L, asterisk, asterisk, S, dot, 092151332448. Yung mismong number ko na 531 yung nasa dulo, sumasagot ako niyan. So, ito lang yung tandaan nyo ng mga numbers, dalawang numbers, kung saan yan yung legit. So, tumatanggap tayo for lifetime and para sa yung mag-enroll for class Tanglaw. So, ito yung mga GCash number na pwede nyong gamitin. Ano nga ba yung pinag-usapan natin? Yung mga, kumusta naman yung tipong hindi pinalad. Unang-una, i-assess natin yung sarili natin. Saan ba tayo nagkulang? Ano kayo problema natin? Bakit ilang ulit na tayong bumagsak or unang bagsak or first time talagang na-experience nyong bumagsak? So, isipin nyo na lang kung saan kayo mahina or saan kayo nahirapan. Laging tandaan, ngayon na dapat talagang huwag kayong sumuko. Ngayon pa lang, isipin nyo na kung saan kayo mag-uumpisa. Now, sa mga nalilito naman kung saan ba talaga kami mag-uumpisa, abangan nyo na lang yung post para i-guide ko kayo kung saan kayo mag-uumpisa. Pero unang-una, doon muna kayo kung saan kayo nahirapang, yung tipong mahirap para sa inyo. Halimbawa na lang, mahirap sa inyo yung mga numerical. So, pwede kayo mag-focus doon. Kung saan anong uunahin mo sa pag-focus, abangan nyo yung mga post natin tungkol dyan. Sa actual na exam, baka yung problema naman ay sa actual na exam. Sa actual na exam, unahin nyo kung saan kayo magaling. Kung saan kayo magaling, like magaling kayo sa verbal, sa English, unahin nyo yun. Kung magaling kayo sa math, unahin nyo yun. Bakit ka mo? Marami ka pang oras. So, maglalaan ka ng maraming oras sa mga item kung saan siguradong tama yung sagot nyo. So, isa na yung plus points doon. So, anyway, sa iba pang detalye, pag-usapan natin yan. And hopefully, naka-move on na yung ibang nasaktan sa result. As in, wag lang kayong sumuko. Kaya nyo yan. Alam nyo ba, ang dami ko kayang nababasa, kaya nga ako nagpo-post ng mga messages, inuuna ko yung, sana basahin nyo yun,
para lang ba ma-inspire naman kayo? Kasi inuuna ko yung mga messages kung saan nakailang exam na sila. Meron dyan na siguro 4 o 5 mga nagbe-message sa atin na pareho silang 7 times nang nag-take. So 7th, tawag dito, exam nila, pumasa na talaga sila. So, meron din doong hindi na daw niya mabilang and finally pumasa. Basahin nyo yun. Hindi naman dahil sa akin pumasa sila. Hindi yon. Dahil yon sa pagpupursigi nila. Tinutukan na kasi nila. Yung iba naman, ma'am, nakafollow na kami dati. Pero, hindi man kami naglaan talaga ng oras. And then, nito, naglaan na talaga kami ng oras. Nakatutok talaga kami sa inyo. Hindi lang sa akin ha. Pero, yan yung mga sa followers naman natin na tipong, hala, nakatutok lang. Pero, iba pa rin kapag nakatutok ka lang. I mean, yung maglaan ka ng oras para tawag nito na magkaroon ka ng malaking chance na pumasa. Lalo na kapag alam mo sa sarili na tipong makakalimutin or isa ka sa mga slow learners or tipong nakalimot ka na talaga, kung isa ka doon, dapat ikaw mismo, idisiplina mo ang sarili mo. So ngayon, meron tayong nagpapa-online tayo. Itong mga, kung nagpo-post ako ng, kung gusto niyo sumali, lifetime yon. Yung lifetime na yan, hanggang papasa kayo. So, meron tayong amount, magkano yung pa-lifetime na, which is 400 yan siya. So, yung amount na yan, okay? Yung amount na yan, kung mag-change man yan, siguro sa year 2026 pa siguro. So, ano ngayon, 2024. By next year, the same pa rin yan siya. So, since lifetime yan, pwede kayong pumasok kahit hindi pa kayo nagpa-register. Kasi kung halimbawa hindi kayo maka-register for March, pwede sa August. So, dahan-dahan, a-attend ka. Tapos, para hindi kayo malugi, attend kayo ng attend. 8 p.m. naman ng gabi yan sa weekdays. Tapos, sa weekend, kadalasan, 1:00, ganun. So, for any changes of schedules naman, abangan nyo lang. Ipopost ko dito sa FB page, ipopost ko rin doon sa ating private group. Then, maglaan ako ng oras na magkapa-post din tayo sa ating public group na Philippine Civil Service Review for All. Okay, ano pa bang pwede kong sabihin sa inyo? Abangan nyo yung mga palibring. Kung hindi kayo makapasok sa ating private group, abangan nyo yung palibre natin dito sa ating FB page, sa ating YouTube channel. May mga pa-live tayo, lalo na kapag 1 month before sa exam. Lagi natin ginagawa yan siya. Yung mga reviewers naman, sa loob naman ng ating private group, may mga special tayong gagawin dyan na hopefully mag-a-attend talaga kayo para hindi kayo malugi. Lagi kayong mag-a-attend. Okay? So, ngayong Thursday, ano ba ngayong Thursday? October. Anong topic ko ngayong, Friday pala. Friday, October 18 and October 19, meron tayong sessions sa private group na greatest common factor, least common multiple, least common denominator. Napaka-importante yan sa mismong exam. And then, ratio naman, di yan nawawala yung ratio. So, doon tayo sa pinaka-basic about ratio. Ewan ko na lang kung hindi nyo yan mag-gets. Then, sa January, daily na yan siya. So, yung day off, depende na lang sa January. Tapos, sa February naman, intensive review yan siya. Sa January, meron pala tayo mga special guests under sa verbal. So, for now, yan na muna and hope na dahan-dahan nang mag-move on. Yung hindi pinalad, hopefully, nasa next kayo na. I just hope na maramdaman nyo rin yung naramdaman ng ibang pumasa ngayon. Laban lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Papasa rin kayo. God bless.